mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa.
Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Araw-araw, di makakilos sa panghuhusga na lang. Araw-araw, sana ang bigat ng nakaraan. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga nakakapakinig at nakakapanood sa aming programa. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 18, kaya makakasama niyo na naman kami sa aming programa, ang Aksyon Kababaihan, dito lamang sa DZRH. Ang aming pong programa ay isang programa dito sa DZRH na nagbibigay ng spasyo upang pag-usapan ang mga issues ng mga kababaihan at ng mga manggagawa. Ako po ang inyong kaaksyon, Marco Gohol, isang lalaking feminista na naniniwala sa pagkakapantay-pantay ng lahat. Ayan po mga kaaksyon, diretso na po tayo sa ating discussion. Bago po tayo mag-umpisa ay doon po sa mga nakakapakinig at nakakapanood sa atin, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon dito ay yung emerging, actually matagal na at ngayon ay nagiging medyo common na talaga yung mga iba't ibang mga forma ng pagtatrabaho doon nga sa platform or gig economy. Kaya yan ang pag-uusapan natin, mga kaaksyon, ano? So para samahan tayo sa diskusyon na yan, ay tinatawagan ko ang ating mga panauhin, ang legal counsel ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. Walang iba kundi si Attorney Arnie De Vera. Good evening, Attorney Arnie. Magandang gabi sa iyo, Marco, at saka sa yung mga tagapakinig. Yan. Thank you so much for joining our program, Attorney. At kasama rin natin ang leader naman mula sa Rider Centro, si Miss Evangeline Asidao. Good evening, Miss Eva.
Hello po, good evening, attorney at Sir Marco at sa mga nakikinig po. Yan, sige po. Yung po mga nakakapanood at nakaka-type sa ating Facebook Live at YouTube channel ng DZRH ay pwede po kayo mag-type ng inyong mga insights para maging engaging yung ating discussion. Ano? So, umpisahan na po natin, attorney. Ayan, siguro may mga pagkakataon dito na naipaliwanag naman na natin sa ating mga tagapakinig yung ILO at ILO conventions, pero if gusto nyo rin siyang ipaliwanag very briefly ay pwede naman din. Pero yung tanong ko po, attorney, ay pwede bang bago natin puntahan yung bagong convention na ito, ay pwede bang bigyan nyo muna kami ng background? Kasi kaninang umaga nakita ko na nagkaroon kayo ng press conference, no? And during your press conference ay nabanggit doon na yung ILO ay nagkaroon ng mga pag-aaral kung bakit kinailangan na magpasa nga ng bagong konbensyon. So, pwede nyo ba kami bigyan ng briefer kung ano po ba yung mga lumabas doon sa gaps analysis ng International Labor Organization kung kaya't kinailangan na magkaroon ng convention na ito? Sige Marco, magandang magsimula muna siguro tayo sa maikling paliwanag, no, na ang International Labor Organization ay kakaiba, no, sa mga ibang mga samahan ng United Nations natin kasi ito ay tripartite, no. Binubuo to ng mga kinatawan ng mga gobyerno, pero meron din mga kasama to ng mga kinatawan ng mga employer sa buong daigdig at mga kinatawan din ng mga manggagawa also sa buong daigdig, no? At itong tripartite system na to ay nakapansin noong mga 2022, no, 2021 na may umuusbong na talaga na paraan ng pagtrabaho na paggamit ng platform, no, yung mga paggamit ng mga apps, mga paggamit ng computers, paggamit ng mga online mga systems, no. Kaya nung nakita nila to, gusto nilang pag-aralan sana during that time, meron kayang mga gaps o kaya meron kayang mga larangan tong trabahong to na kailangan tingnan para protektahan o bigyan mga pansin yung mga karapatan ng mga manggagawa. At ginawa nga nila to, no, nag-survey sila, meron silang mga pag-aaral. At alam mo, Marco, ang isang nakita nila dito, malaki ang naging problema doon sa misclassification mga tao na tinatawag nating platform workers or mga gig workers minsan, no. Ano ibig sabihin ng misclassification? Kung sa katotohanan, sa tunay na buhay, sila ay empleyado, nakita nila hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa pa ay tinatawag silang independent contractor o kaya ay self-employed o kaya anumang tawag na hindi sila empleyado. So iyon yung isang malaki nilang problema na nakita, no. Galing dito sa problemang to, nakita rin nila yung mga hindi tinuturing na empleyado ay hindi pinapayagan makipag-collectively bargain doon sa mga platform companies, no? O kaya hindi sila pwede magsama-sama, magbuo ng union at makipagnegosasyon para sa collective bargaining agreement o ng mas magandang mga benepisyo doon sa mga platform companies. Pangalawa pa siguro, Marco, dadagdag ko lang din siguro, no? Meron din kasing gap na nakita dahil hindi nga sila tinuturing ng mga empleyado doon sa pagprotekta doon sa mga platform workers sa kanilang occupational safety and health. Kaya nakita rin nila na maraming epekto to doon sa halimbawa. Ang pinakamalinaw na lang halimbawa kung ang bibigay natin na kaso ay kaso ng mga riders, no, yung mga delivery riders, merong aksidente, merong kapabayaan dahil nga nagmamadali sila doon sa kanilang paggawa ng trabaho at ang nagmamanage ng trabaho nila meron ng mga pagkakataon doon sa pag-aaral na hindi na tao, no, algorithm na yung mga apps na at saka computer systems ang ma-manage ang kanilang trabaho kaya napapabayaan yung kanilang occupational safety and health. Meron pang iba, Marco, pero ito yung mga malalaking mga findings doon sa naging gap analysis ng International Labor Organization. Kaya naging desisyon na ng International Labor Conference nung mga panahon na yon na gawa ng paraan itong mga gaps na to, no, bigyan ng proteksyon kung saan walang proteksyon at iayon yung mga kasunduan na natin, yung mga kasalukuyang mga convention, gumawa ng bago kung kailangan doon sa kasalukuyang pagtrabaho o forma ng trabaho dito sa platform work. At ito na nga, Marco, no, 2 taon to
pinanday from 2025 hanggang 2026 ay nag-usap ang mga kinatawan ng mga iba't ibang mga countries, iba't ibang mga bayan, tapos may mga employers din at may mga employees din. Nagkita ng mga 2 linggo, 3 linggo noong June 2025 at dagdag na 2 linggo na naman itong 2026 para pandayin kung ano ngayon yung tinatanaw natin bilang Convention 193. Later, puntahan po natin na attorney yung kumbaga salient provisions na sinasabi noong bagong pasalamang na International Labor Organization Convention 193, no. Pero yun nga, no, yung parang maraming beses na natin naimbitahan dito yung mga riders, and mamaya si Miss Evangeline ay magbibigay ng kanyang pagtingin din dito. Pero yun nga, no, kasi parang in the past 5 or parang close to 10 years, madami talaga nagbabago na dito sa ating mundo, and of course sa world of work. Kasi dati talaga very traditional na kung ikukumpara nga yung binigay mong example, attorney, dati, di ba? Matagal naman na may mga nagdi-deliver ng pagkain sa atin. Pero dati malinaw yung mga riders na yan empleyado ng mga kumpanya kung saan tayo umu-order. Pero ngayon, for example, order ka ng pagkain, mga platform companies na nga yung nagfa-facilitate nun, at kaya medyo naging malabo na yung mga ugnayan. Kaya maganda na malaman ngayon na meron ngang ILO convention na that would at least address these confusions na binring up nitong bagong forma ng pagtatrabaho. Sige, attorney, puntahan na po natin yon, ano? Kasi kayo mismo yung nandoon sa International Labor Conference. Pwede nyo ba kaming kwentuhan ng paano po ba ito na ipasa, at ano po ba yung mga mahalagang malaman natin ngayon dahil meron na ang convention na 193? Sige Marco, actually ang isang magandang pabatid natin doon sa mga nakikinig sa atin, no, na ang forma kasi ng International Labor Organization, dahil nga binubusan ng 3 stakeholders o tripartite partners na tinatawag nila, no, ay mahalagang konsepto sa kanila at prinsipyo ang consensus, no. Ibig sabihin, mahalaga na mag-agree ang mga employer, ang mga worker or employees at mga kinatawan ng mga iba't ibang mga bansa na tama nga at gusto nila yung magiging laman ng mga convention, no, o anuman agreement na kanilang papandayin. Kaya naging mahaba, no, dahil dito sa prinsipyo na consensus na to, naging mahaba ang mga talakayan kasi nga hindi naman automatic yun na lagi silang mag-agree sa isa't isa, no. Lalo na yung panig ng employer sa isang banda at saka panig naman ng workers o employees sa kabilang banda, lagi silang merong pagitan, no, lagi may kaibahan yung kagustuhan nila. Ang usual nangyayari dyan sa pag-uusap na yan, yung mga countries, no, yung mga representative ng mga iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas niyan, may mga kinatawan tayo galing sa Department of Labor and Employment na nagboboses naman ng kanilang mga kagustuhan, opinion, obserbasyon. Matapos ng maraming ikutan, debate, pagtatalo, sometimes talaga, Marco, masasabi ko sa iyo, hindi lang matagal, no, kasi lumalampas na kami yung mga meeting namin na lampas ng hating gabi, no, inuumaga na, ay mainit pa yung talakayan, no. Nagbabangayan yung mga parties in a very diplomatic manner, no. Gumagamit sila ng mga magagandang salita, pero alam mo talaga nasa ilalim nun talaga maiinit na mga damdamin. Pero ganun pa man, nung June 12 ay na-adapt na rin yung convention matapos ng mariin ng mga pagtatalo. Ang ngayon tinatawag natin Convention on Decent Work on the Platform Economy, no. At nabuo rin yan matapos ng mag-agree ang lahat ng parties concerned, no. Workers on one side, employers sa kabilang dako, at saka mga iba't ibang bansa. Pinagbotohan to, no, at overwhelming. In fact, yung mga nakita kong mga komento ng ibang experts dito, no, nakita nila yung results ng botohan, napakalaki ng yes vote nito, no. May mga ibang nag-abstain, kukunti yung mga nag-no, at nagulat sila na ganito kalaki yung suporta dito sa Convention 193. At natuwa rin sila, no, kasi ibig sabihin nito baka mapadali yung pag
ma-ratify nito ng mga iba't ibang bansa at maging mabunga talaga nito yung benepisyo na inaasam natin, no? Kasi itong mga nasa loob ng convention naman, Marco, Eva, alam naman natin, ito ay mga salita lamang, mga konsepto, no? Ang talagang test sa atin ito ay kung maiuwi natin yung bunga nitong convention na to doon sa kanya-kanyang mga sariling trabaho ng ating mga platform workers. I see. No? Siyempre, ang hope natin i-ratify ng ating bansa, pero ang pinakang battle talaga dito ay yung paggawa ng enabling law. Kasi doon talaga magiging very specific kung paano susundin ng ating bansa, for example, mag-ratify yung mga sinabi doon sa convention. Pero attorney, pwede niyo ba kaming bigyan, i-run through lang, no? Doon nga, ano ba yung mga highlights noong nilalaman nitong convention na ito? Salamat, Marco. Pero tama ka doon, no? Susuportahan kita doon sa sinabi mo. Ang immediate nating kailangan talagang ikampanya ay ma-ratify ng ating bansa itong Convention 193 at pag tayo ay nag-ratify na nito, ang susunod sigurong mahalaga ay ma-adapt natin yung mga prinsipyong napapaloob dito sa implementing law natin dito sa loob ng Pilipinas, no? Kailangan natin ng suporta ng Senado at saka ng House of Representatives pati na rin siguro yung executive, no? Para suportahan yung ganitong mga initiative. Ano ba yung ilalaman natin dito? Alam mo, ang isang maganda dito sasabihin ko kagad si Marco, ito lang ang Convention 193 ang kumikilala dito sa platform economy na tinatawag, no? Kauna-una ang pagkakataon yung paano tayo nagtatrabaho using apps, using computer systems, using algorithms ay kinilala na sa convention. So yung palang malaki ng hakbang yan. Pangalawa, naglagay din ng mga malalakas na provisions ang Convention 193 patungkol sa occupational safety and health ng ating mga platform workers, no? Hindi lang to physical, although ang physical mahalaga rin, no? Yung pagkakaroon ng aksidente, may mga ibang namamatay sa habang kinokonduct yung platform work, no? Pero kasama rin dito yung psychosocial, no? Pinapangalagaan din yan kasi may epekto yan, yung stress minsan, at may mga iba rin tayong platform work naman ay hindi sumasakay sa motorsiklo kung hindi nakaharap naman ng computer. So pati yung pinapangalagaan din natin, no? Ang isang mababanggit ko sa iyo, Marco at saka Eva, no, na merong provision tong Convention 193, no, na nagbibigay ng karapatan para sa mga gawa na tanggalin yung sarili nila kung ang nakikita nila ay doon sa mga pagkakataon na merong imminent and serious danger sa kanilang buhay, no? Pag nakikita nilang ganun, pwede silang tumanggi doon sa pag-render ng service kung sa tingin nila ay makakasama to sa kanilang buhay. So yung isa sa medyo mahalaga doon, no? Pangalawa, kung nakita nila kanina, halimbawa, yung kinuwento ko sa iyo, no, kung nakita nila na ang isang pinakamalaking problema ay misclassification, nakalagay dito sa Convention 193, ang mga bansa ngayon ay merong responsibilidad na ang titingnan talaga dapat para makita kung empleyado nga o hindi ang mga platform worker ay titingnan yung tunay na facts, no, or yung mga tunay na kaganapan doon sa pagitan ng platform worker at saka ng platform company. Siya ba ay binabayaran? Mayroon bang control? Ano bang klaseng trabaho ang ginagawa? Kailan ba ginagawa yan? Pag tingnan mo lahat yon, ang sabi ng Convention 193, ang mananaig dapat para sabihin na siya ay empleyado o hindi ay yung tunay na mga detalyeng yon. Hindi kung ano yung nakasulat sa kontrata. Hindi dapat sila lang ang magsasabi. Halimbawa, pag sinabing sila ay independent contractor, pero sa tunay na pagsiyasat doon sa mga nangyayari ay siya para empleyado, dapat siya ay i-declare na empleyado ng mga bansang yun. Yun yung dalawa, no? Pangatlo pa siguro, sasabi ko siguro sa iyo, meron din kasing pagkakataon kasi, Marco, no, na sa platform work, ang mga nagaganap doon sa mga platform worker natin ay determined na ng hindi malinaw na tao ang gumagawa ng desisyon, kung hindi mga algorithm, no. Ito yung mga sistemang automatic na, no, na meron ng programs, no, na ang ginajudge na lang nila yung performance ng trabaho ng tao bilang depende sa mga input at output na ginagawa nila. Halimbawa, ilan bang delivery ang ginawa mo? Ilang bang delivery ang hindi mo nagawa. Tapos doon may simple calculation na yan. Kung ikaw ba itatanggalin, magpapatuloy sa trabaho, isususpend ka ba, babawasan ka ba ng assignments, etc. No? Ang Convention 193, sinabi dito na
kung ganyan man ang mangyayari, dapat may karapatan ang mga platform workers na malaman na sila talaga ay papamahalaan ng mga algorithms. That's number one. At mas mahalaga pa yung pangalawa, sinabi dito na kung sila ay babawian ng access, no, yung karapatan na pumasok dun sa app o gamitin yung app, dapat ay sabihan din sila at may pagkakataon sila para questionin ito. Alam niyo, hindi man siguro si Eva maganda makapagkwento sa atin, no, na ang nangyayari doon sa mga apps na yun, may maraming pagkakataon na mga riders natin, yung mga gumagamit ng apps, nagigising na lang ng hindi na sila maka-access doon sa kanilang app at hindi sila pinapaliwanagan. No? Kahit na hindi sila matanggal, minsan nababawasan na sila ng assignment, mas mababa yung kita nila, nasa dulo sila ng listahan ng binibigyan ng mga orders, hindi rin nila alam kung bakit. No? Sa ilalim ng Convention 193, ginagawa lang naman parang common sense, di ba Marco, na kung may gagawin man ganyan sa iyo yung platform company, dapat may paliwanag ka rin, binibigyan ka dapat ng impormasyon, bakit yan ang nangyayari sa iyo? Saan ba nakabase yung mga desisyon niya? At mas mahalaga pa dito, dapat merong review system. No? Pwede mong questionin yung nangyayari sa iyo at ang magre-review nun ay tao, hindi yung algorithm mismo. So siguro yun yung mga highlights natin, Marco, no? Kasi alam ko naman hindi tayo pwede magpabukas dito sa paliwanagan natin. Pero marami pang Pero, pwede attorney, natin pag-usapan. Go ahead. Yeah, tama po ba? Kasi I was able to run through dun sa 9-pager na text na nabasa ko. Sinasabi doon, no, na kung binanggit nyo nga na nalinaw na talagang merong, for example, employee-employee relationship. Of course, at dapat kinikilala din at kahit nga hindi pa baka kayo mas makapagpaliwanag dito. Pero yung pagkilala doon sa karapatan ng mga platform worker na ito na magbuo ng union at makipag-bargain collectively ay magiging kasama din sa kanilang karapatan. Tama po ba? Actually, ang maganda niyan, Marco, no, yung convention, kinikilala naman na hindi lahat ng platform worker ay empleyado. Kaya ang sabi ng Convention 193 mismo ay kasama sa sakop niya ang empleyado on one hand at pati yung mga hindi empleyado o walang standard employment transactions or relationships on the other. Pero pareho yun, no? Whether ikaw ay empleyado o hindi empleyado sa tunay na buhay, ay dapat meron kang pagkakataon para magsama-sama sa kapwa mo mga platform worker at makipag-bargain collectively sa iyong platform company kung saan ka nagtatrabaho. Kasi basic yun eh. Yeah. Ang tawag natin dyan sa batas ay fundamental principle yan of work eh. No? Yeah. Kahit sino dapat may pagkakataon na makipag-usap. Otherwise, mas mapapalapit kasi tayo doon sa pagiging alila, no, or slavery. Hindi ka pwedeng makipag-usap doon sa nagbibigay sa iyo ng trabaho. Ang talagang prinsipyo natin ngayon ay meron dapat kakayanan. Sino man tao, no, ikaw man ay empleyado o hindi, para makipag-negotiate o makipag-negosasyon doon sa nagbibigay sa ng trabaho para mapabuti yung terms and conditions ng pagtatrabaho mo. Yeah. So at dahil diyan, no, pinakikilala ko ngayon ang isa sa may pinakamalaki na representasyon ng mga food delivery riders, workers ngayon sa Pilipinas, si Miss Evangeline Asidao mula sa National Union of Food Delivery Riders or Riders Centro. Ma'am Eva, dun sa binanggit ni Attorney Arnie at kanina, you were also present during the press conference, no? Ano ang pagtingin na ang Riders Centro dito sa nilalaman ng ILO Convention 193? Yes, magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga nakikinig. Bilang isang leader po ng Rider Centro, para sa akin po mahalaga ang ILO recommendation ng number 193 dahil makakatulong ito para magkaroon ng mas magandang sistema ng kabuhayan, mga protection, at mas malakas na boses sa mga tulad namin mga delivery rider sa mga usapin na nakakapekto sa aming mga trabaho at kapakanan. Thank you, Miss Eva. Mamaya babalikan kita para dun sa huli mong parang panawagan. Of course, sabi nga natin kanina, kailangan ito ng enabling law. So mamaya, magbibigay ka ng yung panawagan, no? Sige, Yes, Attorney, pwede ba natin bigyan lang ng kumbaga emphasis? So ano ngayon ang hamon sa mga stakeholders dito, especially sa ating gobyerno?
Maganda talagang maging totoo tayo, no? Kasi nung nagbotohan naman doon sa Convention 193, kung ito ay adapt na to, yung mga kinatawan ng ating pamahalaan na nandoon sa Geneva mismo ay nag-vote ng yes, no? At ito ay yes na matibay kasi kausap ko naman sila, no? Ito ay very much informed, very intelligent, deliberate. Gusto talaga rin nila itong Convention 193. Tayo rin, bumoto tayo in favor of this one, no? Yung representative natin for workers, for the Philippines, nag-vote ng yes, no? So ngayon na nandito na tayo naman sa Manila, pag uwi natin, baka kailangan talaga ay simulan na natin yung trabaho naman para maging totoo na itong Convention 193 dito sa Pilipinas. At nagsisimula to sa ratification, no? Yun ngayon ang hamon sa atin, no? In fact, na maganda siguro nga nito, baka mauna na tayo kung hindi man unang-unang bansa sa mundo ay isa sa mga una para mapakita natin sa buong mundo kung just how much commitment we have behind the protections that we want, no? Yung mga pagprotekta doon sa ating mga platform worker na we really mean it, no? Gusto talaga natin silang bigyan ng protection. Yeah. Kumbaga parang bumawi naman tayo, especially kung mag-ratify nito ay yung Senado, no? Pero syempre, talagang nakikinig din ang ating mga legislators doon sa Department of Labor. Kaya mahalaga din na talagang yung Department of Labor and Employment kumbaga parang nakasuporta dito sa panawagan kasi yun yung nakita ko, napakinggan ko kanina sa press conference ninyo. Evangeline, baka you want to make it more concrete. Ano ba yung panawagan ninyo bilang Rider Sentro na kabilang dito sa mga platform workers na ito? Yes, sa amin po, mas malaki ang naging papel ng Rider Sentro sa pagpapalakas ng mga boses ng mga rider, mga delivery rider, na pagsulungin namin ng mga karapatan namin. Ngayon, mas mahalaga po na kumilos ang ating gobyerno at ang ating mga stakeholder para matiyak na may mga sapat na protection, mga benepisyo at mga patas na pagtrato sa aming mga delivery rider. Yun po, at bilang isang rider, kailangan supportahan po natin yun. Thank you, no? Alam nyo, Attorney and Evangeline, kasi ako ay nasa union din ako ng mga hotels, no? And I see the very, yung relevance ng consultation. Kaya parang isa rin sa mga highlights na napapakinggan ko sa mga leaders ng riders ay yung dapat, kung i-ratify man ito, and dapat nga, yung panawagan ng Rider Sentro ay mauna yung Pilipinas sa pag-ratify nito para makita talaga yung willingness ng gobyerno natin dito sa pagbibigay ng proteksyon sa mga platform workers na ito, no? Pero dapat kung sila ay kung ito'y maira-ratify na at gagawa ng batas, napakahalaga na yung gagawing batas ay grounded coming from doon sa experiences ng mga delivery riders. Kaya yung riders, we always invite them in our program para ma-familiarize yung mga nakakapakinig din sa atin doon sa mga specific issues and concerns nila that the enabling law ay dapat i-address yon. Kaya siguro, doon sa napakinggan ko nga, panawagan din ninyo na magkaroon talaga ng konsultasyon sa mga union at mga organisasyon gagaya ng Rider Sentro sa pagkakraft ng panukalang batas. With that, kulang lang yung oras natin pero thank you so much. Attorney, meron bang last message or Miss Eva? Sige, mauna na muna ako kay Ma'am Eva na nagpapasalamat ako sa pagkakataon na to, na bigyan boses yung mga kasama nating riders, no? At sana bigyan pa ng oras at tampok itong ganitong klaseng mga initiative. At least medyo positive naman, no? Huwag na tayo dun sa masyadong magugulong mga news item, no? At least ito nagbibigay inspirasyon. Merong pag-asa yung ating mga riders ng saklolo at saka protection. Ma'am Eva? Yes, bilang sa riders ng Rider Sentro, para sa DOLE at sa mga senador at mambabatas na umaasa kami na agarang ratifikasyon ng C-193. At umaasa din kami sa mga batas at programa na magbibigay ng patas at pagtrato na benepisyo at seguridad sa lahat ng mga delivery rider. At katulad ko din na isang single mom na lumalaban ng patas para kumita pa.
Yeah. Mabuhay ang mga Yes po. kababaihan at mga kababaihang riders, no? Tama yon, no? Enough muna sa drama sa Senate. Ito muna, Yes. ratify nyo muna yung C-193. Alright, so with that, thank you so much for joining our program, mga ka-aksyon. Samahan nyo kami every Thursday from 10 to 10:30 p.m. ang Aksyon Kababaihan dito lamang sa DZRH. Good night and stay safe. Tuwing gabi naaalala